Salamat naman at tayo ay talagang iningatan ng Diyos sa buong buwan, buong linggo, buong araw. Kaya miracle uli na nakikita niyo ako at nakikita ko kayo dito sa monitor ko. Ayan. Okay. Salamat po. At salamat ako sa mga nakilala namin. Ayan, yung mga oo, ayun. Salamat sa mga Ramos family. Ayan, mga Rumbawa family. Nandito po yung mga nasa SM, ayan, Sebmore. Santilan family, ganon din ang Idilfonso family. Ganon din ang mga Minhares family. Ayun, tingnan niya. Salamat po. Ganon din po sila si Acosta family dyan sa Bagao. At mga Sera family. Mga Maramag family, yan. At saka Corpus, Sayut Corpus family. Nanonood kayo ngayon, ha? Salamat. O, kayo dyan. Lalo na yung mga kilala mo sa video, sila Ma'am Charis Cuevas. Ma'am, pangalan pa nito, si Ma'am C. Ayun. Tas, oo, si Ma'am Len Escobar din sa video. Maraming salamat po. At kayo mga nasa, ayun, sa mga kapulisan natin, maraming salamat po sa mga, ayan, mga klaberya. Hello, kayo na sa intelligence, ha? Palain kayo ng Diyos. Dapat isalin ninyo ang COVID sa intelligence nyo kung saan matuntun yan, ha? Para ma-solve na yan. Okay. So, muli salamat sa inyong panonood at siyempre sabi ko sa mga ayan, Kulyado family, manood kayo. Okay. Salamat ha, nanood kayo dyan. At siyempre nanonood yan si Ate Glo. Mga Pili family, Bongay family, Okoma family, ganoon din Ramirez family, at sa Kalingan Bagalay family. Pastor Adatu, pagpalain ka ng Diyos, kapatid. At nandiyan Milyante at Mitante family. So, salamat tayo na may awa pang Diyos sa atin. Talagang, mabuti ang Diyos. Mo narinig ko ang mayor natin ngayon, ha? Kaya kayo mga pastor na gustong pumunta dito sa Tuguegarao, huwag muna kayo punta sa amin, ha? Kasi dito sa amin Tuguegarao, 700 ang positive dito. At alam nyo kung saan pinakamarami dito sa amin, San Gabriel. Kaya mga pastor, please lang, hanggang dyan lang kayo sa labas ng Tuguegarao. Kahit sabihin nyo, wala kaming bigas, i-text ko na lang yung bigas nyo kay mga pastor, no? Okay. Siyempre maraming salamat po kay Danny Rose Mangada at kaila Aram, ayun, Parwan, okay. Paranan, ayun, ang dami naman nanonood ngayon. At pamangkin ko sa Saudi pala, kayo pa yan, salamat kayo sa Kuwait. Ayan, si Prit Basang at saka si Romero Basang nanonood kayo. Sir Darwin, mag-pray ka naman dyan na makalabas na kayo, Santo Niño. Sinabi ko na nga ba eh. Alam nyo mga batid, maaris na sabi nyo, tumatawa ng pastor. Alam nyo mga batid, ganito yan. If you are a believer on the Lord Jesus Christ, and you know that His word is true, secured ka. Kaya pag-usapan natin ngayon yung 1 Corinthians 15:58. Yung word na steadfast. Okay? Or steadfastness. Ibig sabihin, tapak, hindi mabubuwal. Ayun. Hindi mayayanig. Hindi talagang lalapos sa Ilocano. Talagang nakapanim yan. Diba? Tulad ng mga Pawig family, maraming salamat po. Nandyan kayo, ha? Mga Kaleda, ayun, nanonood kayo dyan sa Bantay, ayun, mga Belanggo family. Salamat kayo. Okay, pakita na natin yung 1 Corinthians 15:58. Kaya kayo mga pastor, please lang, huwag muna kayo punta rito. Ayan nyo lang, i-text ko yung mga pira-pirasong bigas sa inyo. Ano sabi niya? Ready, read. Therefore, my beloved brethren, be steadfast. Unmovable. Ano ito?
maaring sabihin niyo, mubabol na kami kasi nagpapanik. Ay, wag kayong magpanik. Remember, God is God and He loves you. And huwag niyong kalimutan itong sinabi niya rito, yung ministry. Always abounding in the work of the Lord. As much as you know that your labor is not in vain in the Lord. O katulad niyan, we keep on helping sa mga pastors dito sa lugar natin and sa foreign lands. Ano po? Kaya lagi ako nakikita ni Mr. Pawing dyan sa Security Bank kasi doon natin pinapadala yung ating support sa mga foreign lands. Kawawa naman sila kung di sila makakain doon sa Jakarta, Bangladesh. At least sa Myanmar, nandun pa yung mga pastor natin sa Myanmar, sa Thailand. Ano po? Kaya salamat sa ABC, Asian Baptist Clearinghouse, na sila ang pinapadalahan natin and through electronic gadget na po, pinapadala din sa mga missionary natin sa Africa. So malaking bagay din ho yung Security Bank na yan na natin pinapadala, di ba? Okay, maraming salamat po kay Salmanero. Oo, si Kimberly ito. Girlfriend yata ito ni, Aldrin, o Pastor Aldrin. Mapalad ka, meron kang Kim, ha? Oo, maraming salamat. At, si Pastor Aldrin, nanonood. Namimiti si Pastor Aldrin, okay. Angonan, ay, Sister Peli, maraming salamat, nakarating na yung, mo rito, love gift mo, salamat. Salamat, yan kaya nga, sabi ko sa mga pastor, Okay, kayo mga pastor, padalan ko kayo ng bigas. Pastor Lopez, magandang oras sa inyo yan. Maraming salamat po sa Guba family, lalong-lalo na yung mga anak nila ni Sir Felix, si Sister Naomi, sila Kit Pisel, Joseph and Gary, Kaya Earth, Clive, si Kay, yun. Kaya pinag-pray ko rin palagi kayo dyan. Alam nyo, pag maalala ko Australia, kayo taga-Australia talaga, ha? Lalo-lalo na yung taga Adelaide. Muntik nga akong yayain na magpastor doon. Salamat naman at may pangako kay Inday. Faithful ako kay Inday. Steadfast kaya bumalik sa Pilipinas. Okay? Sabihin ninyo, pera na yun. Pera. Kahit wala akong pera, basta hindi ko iwanan yung misis ko. Ngayon, yung misis ko, iniwanan niya ako kasi patay na. So, Alim, pag-prema ko. Oo, committee is Pastor Lopez. Good evening, Pastor Lopez. At si J. Ann Bukala. Presto. Maraming salamat, Iha. Si J. Ann. Tingnan nyo nga naman yan. Ngayon, pag-usapan natin faithfulness. Kasi sabi niya rito, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast or be faithful. Ano po, huwag kayong mabubunot. Huwag kayong mahihila sa pananampalataya kay Jesus. Huwag. Dahil si Jesus nga, hindi siya umatras nung tinanggap niya ang cross para sa iyo at para sa akin. Kaya nga nung nalaman ni Apostle Paul yan, hindi siya umatras. Hindi nagpatuloy siya, nagsabi sa buong sanglibutan na yung Jesus na namatay sa cross ay Diyos at tagapagligtas. At naging kordero ng Diyos para nagkaroon tayong tinatag na sin offering or substitutionary sacrifice. Ganun kayo kamahal ng Diyos. Kaya kung nag-iisip kayo ngayon na talagang nawawalan kayo pag-asa, huwag kayo mawalan ng pag-asa. Pilipinas nga ito Kapalad nga tayo, wala tayo sa Yemen, wala tayo sa Syria, wala tayo sa Turkey, wala tayo sa Venezuela, wala tayo sa Brazil, mas marami ho doon. Alam niyo mga kasama sa Brazil. At wala tayo sa border ng Mexico at Amerika. Nakita niyo ba yun? So, maraming salamat at mag-pray na tayo. Heavenly Father, we thank you for the privilege of opening your word that is so steadfast and we can trust your promises, Lord Jesus, when you said, I will never leave you nor forsake you. So here my brothers, my sisters now, let them feel, Lord, in their soul, your power to make them secure, knowing that you are powerful than all the viruses that the world is afraid of. Now, God bless the telecast, even our television station here, the Zoom, the live streaming, and I pray
all viewers today who are watching. Pray for Pastor Lopez, Pastor Tante, Pastor Coma, Pastor Darwin, and all the pastors who are praying for me, Lord. Thank you, Holy Spirit, for teaching us. Bless them also, their families, their ministries, and bless this who are watching now. We thank you for those who had uh, been watching with us for many years now. I pray that you will just reciprocate them, even these supporters, Lord, that they will be blessed. Keep them safe from all these viruses, Lord. And thank you for Sister Bangalan, help her, or Sister Peli, and for Sister Rose Laporga. I pray that you will continue to keep her safe because she got a new work, Lord, as a midwife in one of the hospitals in Manila. Again, thank you for your people who are watching. Bless our brothers, our sisters who are working abroad, and those who are in the hospitals today. Keep them safe. And may they recover, Lord. Make them feel that you are there with them. And may they hope that you can make them bounce back and be healthy again, even our brothers and our sisters. I have been praying for in Jesus' name. Amen. Okay mga kapatid, punta na tayo rito sa steadfast or faithful. Be steadfast. Ibig sabihin mga sama, kung meron mga problema darating, ay tumingin tayo kay Jesus. Huwag natin kaya yung mga Israelites nung nagkaroon silang problema doon sa Red Sea. Naalala nyo yun? Mantakin mo, sabi ng Bible nga eh. Tumingin sila sa likod, nandun yung mga army ni Pharaoh. Pagtingin nila sa harapan, Red Sea. Sa gilid nila, Mount Pahirihirot. Sa right side, nandun yung Baal Zephon eh. Nakakulong na sila. At doon na sila nagpanik. Maaring nakakulong kayo sa bahay nyo dahil sa lockdown. Tulad sinabi nga ni Mayor extend naman daw ng ilang araw. Huwag kayong mag-alala kung maaari. Alam ko, ano po, nararamdaman nyo. Kasi I have been there. Kaya lang, bibigyan ka ng Diyos ng talino niyan how to budget, how to really wake up early and pray, pray earnestly para magkaroon ka na pag-twist peace of mind and heart. Yun naman sabi ng Panginoon Sabihin mo talaga sa Panginoon yung mga burdens mo, yung mga troubled souls mo, ha? Sabi mo, troubled ako, Panginoon. Ganun. So, whether yan ay emotional, psychological, physical, financial, sabihin nyo sa Panginoon yan, mga kapatid. At pag-pray nyo na hindi magkasakit yung mga bata. Ayun nga, salamat kay Pastor Maulit, no po. Yung dalawang anak niya na maliliit, yung daw ang hindi na-infect. Nabi ko ng Pastor Maulit, nagpe-pray kayo namin, ha? Oo, mga kapatid, salamat at medyo malakas ka na. At yung nanay nyo, pag-pray natin yan, mga kapatid. Now, tatay si steadfast. Steadfast is settled. Talagang hindi gumagalaw. Katulad ng araw, di ba? Yung araw, the sun that we know na umaaraw, kung araw. Alam mo, steadfast pala yun. Hindi gumagalaw yun. Stationary. Kaya sabi ni Dr. Euros, mali daw yung pagkasabi natin na sunrise, sunset. Kasi hindi talaga kumikilos yung araw. Ang buwan ang umiikot sa earth pala natin. Ganon yan. Hindi yung sun will rotate around the earth. Hindi pala. Ang earth is the one that is turning. And then, dapat sabihin natin, sun settled na lang. Okay? Hindi, walang sunrise pala, walang sunset, wala. Wala. Kaya mali daw yung sabi ni Dr. Ross. Anyway, alam naman yun yan sa science, di ba? Yung 9 planets, di ba, umiikot sa around the sun. So, alam niyo mga kapatid, marami tayong dapat iayos sa English natin. Maraming salamat po sa mga Largado, Capili family, at De La Cruz family. Ayan, maraming salamat po. Pinagpe-pray namin kayo palagi. Kaya huwag kayong mag-alala sapagkat ginagawa naman ninyo yung sinabi ng Diyos, na sabi ng Diyos sa Malakay 3:11, I will rebuke the devourer for your sake. And sa Psalms 91, all these viruses will not come near your home. Sabi niya Kaya, if you understand that, sabi ko sa inyo, you can just say,
there is peace like a river. Dahil nagpe-pray kayo eh. Keep praying. Pag halimbawa kumakatok yung doubt or fear sa inyo, keep praying. Imbes na magpanik ka. Pakinggan natin sabi na Apostle Paul dito sa Philippians 4:6 and 7. Magkaroon tayo ng peace of mind. Alalahanin ninyo, anong ginawa ni Moses sa mga Israelites nung talagang nagpapanik sila. Sabi nyo, don't panic. Look at the Lord. Ayun, nag-pray sila. And you know what happened? Tinaas ni Moses yung tungkol niya. Nabuksan yung Red Sea, di ba? Remember, our Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kaya nga, buhay pa tayo. Pansin nyo yan. O, ano natin? Kapatid, isulat yung mga ito and balik-balikan nyo. Ready, read. Be careful for nothing. Ibig sabihin, don't worry for anything. But in everything by prayer, with supplication, with thanksgiving. Ito na, let your request be made known unto God. Sabihin mo, alam naman ng Panginoon kung ano na yun eh. Sabihin mo, tulad niyan, Lord, hindi ako makatulog, please lang. O, ganun din ako, there were times na hindi ako makatulog. Alam nyo, kayo lang eh, hindi nadalaw ng takot. Alam nyo, ako lumaki sa bundok. Ano po? Iba, kung lumaki sa bundok, puro multo, sinasabi doon. Gorilya, malalaking ahas, ano pa, alam nyo, yung banig-banig, sabi nila sa dumarating yan, ang laki-laking, maraming balahibo, tinatakot kami doon. Kaya, alam nyo mga kapatid, you make your request be made known unto God. Siba, Pastor Frank, no? Ayun. And the peace of God, yun na ngayon ang dapat na sa inyo. Oh. And it will only come when you make your request be known unto God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds to Christ Jesus. Totoo yan. Pag ang puso mo at isip mo kay Jesus, mas liliwanag. Kakaroon ka ng tinatawag na perspective na matatalo mo yung mga negative thoughts. Ganun yan makasama. Oh. Kaya nandito ako dahil overcomer ako eh. In-overcome ko ng mga yan. Di ba, Pastor Lopez? Pinagpipray ko niya. Pastor Frank, di ba? O, Sister Demata, di ba? Yan, Sister Demata, matindi yung pagsubok niya nung araw. Who will ever think makaapak yan sa Canada? Okay lang ko apak sa Canada, Sister. Lapit na. Ano malapit na? Bawal lumipad. Sabi yung mga kapatid eh. United Kingdom closed the airports. Closed their airports for the Philippines. Ano po? Pakistan. Kasi lumampas daw tayo ng 10,000 a day. Kaya mag-pray tayo mga kapatid na darating na si Lord Jesus. Oo. O lalong-lalo na. Sabi ni Secretary Lorenzana, o Mang Inchik, magsilaya sana kayo dyan sa Philippines, amin yan. Ayaw. Sabi ng China, amin yan eh. O, kaya mag-pray tayo. Madagdagan ng mga problema natin, may COVID lang na magkagera pa. O, so, pray natin malamig utak ng mga kapatiran natin. So, talking about steadfastness mga kapatid, ay ganito. Someone, we need to be steadfast or faithful because someone is depending on us to move on. Ibig sabihin, tinitignan tayo, mga nanay, mga tatay, may mga anak na tumitingin sa inyo, na lakasin yung loob nyo kasi kung hindi lakasin loob nyo, yung mga anak nyo mawalan din ng pag-asa. Kung si tatay nga nawalan ng pag-asa. O yung si tatay, hindi niya maharap ang problema, naglasing. O, mamaya maglasing di mga anak nyo. Ang masakit yan, baka si misis maglasing. Sino na magluto, di ba? Please lang magpray kayo para yung inyong pag-iisip focus and begin to outline yung gagawin nyo. Don't listen to your neighbors or friends who are pessimistic. Walang pag-asa. Pag nagbigay ang Diyos ng tinatawag na heat of the sun, o di patay lahat yung COVID na yan. Kaya, pray tayo Or, sabi ng Bible, He will cover you with His hand. Mag-meditate kayo kasi ganyan. Sa amin dito, San Gabriel, malala dito. Pero bakit malakas kami? Kasi hindi kami lumalabas. Kung lalabas man kami, ay pupunta si Faith doon sa bangko, di ba? Yung padala ng mga kapatiran dito. Yes, oo.
Oy, Sister Catherine, magaling ka na. Salamat. Oh, pinagpray ko yan na huwag dadalawin ng sakit. Dahil siyempre kung sipunin ka na, sabi ng DOH, baka meron ka ng sabi ko sa iyo, si Frederick Cabrera Rombawa, yung pulis na pamangkin ko, nanunood. Bakit? Nagpe-pray din yan kasi yung mga tauhan niyang pulis, yung iba inuubol. Pamangkin sabi mo sa mga tauhan mong pulis, maglagay sila ng dobleng face mask. Ganun yan eh. Doblehin nila. Maglagay sila ng helmet palagi. Maraming salamat sa mga pulis na talagang nangangasiwa. Amantakin mo, Titus Tugega raw. Nakahuli yung mga pulis dito ng mga trespassers, transgressors, protocol. 11,000. Nahuli na nila. Ayaw naman kasi. Bakit maganda yung ilaw sa Rizal Park, punta-punta kayo. Diyan mo na kayo sa loob ng bahay. Ayun. At palagi kayo uminom ng mainit na tubig. Kung maaari, magtulakbong kayo ng kumot habang kumukulo yung tubig. Doon sa stove. Liitin nyo lang yung apoy ng stove. Tapos gano'n, hindi. Kung mainit masyado, di lalabas kayo. Diba? Thank you so much, Pastor. Sabi ni Sister Catherine. Oo, Sister Catherine, pag-pray mo ako kasi sa tanda kong ito. Sabi nila, hindi daw matatanda. Vulnerable. Pero kung kumakain ka ng garlic, luya, sili, sibuyas, wala. Yung lalo na, twice a week, inom ka ng sabaw ng ampalaya. Kung hindi, kuha ka ng bayabas, once a week, uminom ka ng pinakulong dahon ng bayabas. Yun naman, paganda sa amin. O kaya meron kaming mga palm nut dito. Alam mo yung parang buwa? Nagngangal-ngal ako. Nadaanan niya yung mga dito, calls. Napuluputan. Lumabas. Ganun yan mga kapatid. Kaya wala kayo marinig sa aming lugar, sa Apayao. Na COVID, you know why? Yung matatanda. Put yung mga COVID sa ngaman. Hindi ko na sabi maghanga kayo, magbuha, pwede sigurado, no? Okay. So, someone is counting on you and they are looking how you can take this pandemic. Positively. Ganun yan. Dapat positive ka. Bakit? May Diyos Tingnan niyo yung mga Old Testament saints. Sabi ng Bible dumating yung pandemic sa Egypt. Sabi ni Moses, kayo mag-alala. Ang gagawin ninyo, huwag kayong sasama sa mga Egyptian. Kasi mga Egyptian, vulnerable mga yan sa pandemic. Kasi iba ang Diyos nila. Yung Diyos nila walang magagawa. Malalaki nga, pero walang magagawa. O nga pala, isa sa sign, Pastor Lopez, nanonood ka, isa sa sign, malapit ng darating Panginoon, ay sa Egypt, pwede niyong i-kwan yan ngayon. I-search kasi ni-parade nila yung mga pari sa Egypt. Kinalkal nila sa ilalim ng pyramid. Nakuha nila yung 18 kings of Egypt and 4 queens, ni-parade nila sa Cairo. Nilagay nila sa museum. Ito magkasama, gusto nilang ilabas yung mga demons ng mga pero nung araw. At oras na mag-resurrect mga yon, sila ay lilipad-lipad at magkakaroon ng mas magulo pa na sanglibutan. Ay panoorin nyo. You go to your internet at sabihin nyo, sabihin nyo doon, the parade of the Pharaoh of Egypt. Yung mga mami, M-U-M-M-Y. Ay, sabi ko sa inyo, talagang ito na ang huling panahon. You know why? Dahil mga kasama, gusto nilang buhayin yung mga anito nung araw, yung mga demons. Kaya, sabi ko,
Ngayon, nailabas na nila. Kaya kung gusto niyong panoorin yan, ay ganito nangyari. Pakita lang namin sa inyo, ha? Ito. Yan. Kaya last days na ito, mga kapatid. Ito, ha? Kontakin mo. Mga kwanto, mga mami, ha? Mga ilang taon na yung iba. Mga 10,000 years old na yung iba. Yan, makapapanood nyo. Tingnan nyo yung mga yan. King. Ayun. Apa. Ang pambira. Kala ko. Yan, nandun yung mga mami, ha? Sa loob ng mga yan. 18 mummified pero or king at 4 mummified na queen. Nandyan sa loob. Tignan nyo. Yan ngayon. Sabi ko sa inyo, hindi basta-basta ito, mga kapatid. Tignan mo, nandun si Pero pa. Ginaya pa nila si Pero, ha? Tumatakbo na chariot ni Pero yun. Pagkatapos lahat yung choir nila. Nakaitim lahat. Tingnan nyo, mga Egyptian, mga priestess. Kaya pinakita ko yan sa inyo. Dahil yan ang one of the signs that Jesus Christ may come any moment. Kasi nung panahon ni Pero sa Egypt, doon lumabas yung mga Israelites from Egypt. Ngayon, ganoon din sa panahon natin. Dahil binubuhay nila yan, malapit na rin tayo lalabas sa earth na ito. So, ano tayo rito, mga kapatid? Ano ba ang goal natin? Bakit magpakatapat tayo? Lalahanin ninyo, hindi para sa atin to eh. Alam niyo ba, mga kapatid, na may mga leaders, pastors, ang tibay nila nung una. Pero nung sila'y bumagsak, mga membro nila ng lupaypay na rin, ng hina. Kaya nagkaroon ng tinatawag na domino effect. Kaya yun ang aming mga goals, di ba, Pastor Lopez, na magpatuloy tayo. Tingnan mo naman sa Alpon, Hobelian, Makapung, mga Galvez, Tangonan, Metante family, pagpalangin ng Diyos, Jose family, pinagpepre ko kayo palagi niya. Ngayon, tingnan niyo, ang goal natin, bakit nagpapatuloy tayo? Ay may mga tao na dapat maligtas. Tingnan niyo ito sa chapter 1 ng Jude, 22-23. Then punta na tayo sa mga pointers natin. Ano bang pointers natin? Ito. Jude 1, 22-23. Ayan. 22, ang sabi 22? Sa Jude. Sa Jude tayo. St. Jude. Na yun. Okay. Tingnan natin sa St. Jude. Verse 22-23, mga kapatid. Kaya salamat po sa inyo nagpe-pray sa akin, mga kapatid. Sa Ate Glo, tignan mo nga naman yun. Gloria Cardenas, Tangunan. Mayaman mga Cardenas na kilala ko eh. Okay. And of some, having compassion. Kinakailangan may compassion tayo. Kaya please lang, huwag tayo mag-quit, ha? Maawa naman kayo sa mga bata. Huwag yung iwanan mga yan, mga nanay. Ha? Kaya kayo na hindi pa kinasal, lapit kayo sa akin. Ako mang kasal, magsolom na. Making a difference. You know why? We are making a difference. Dahil nagpapatuloy tayo na nag-encourage sa inyo. Bakit? Mas makapangyarihan ang Diyos natin kaysa yung COVID na eh. Pastor, wala na kami makain. Lapit kay kapitan, lapit kay mayor, lapit kay governor. Lapit kayo sa mga merong palayan. Tulad po. Ang salamat, Manong Cross, binigyan ko ng bigas. Pastor Dante, malapit ka naman sa akin, bigyan kita ng bigas galing kay Pastor, brother. 23, ito na. Ang ating goal ay para magsisi ang tao, imbes na patuloy punta sa impyerno, magtalikuran niyang bisyo, mga masamang gawain, masamang balak, lumapit kay Jesus. Doon na mangyari 23. Dahil sa atin, dahil sa atin. 23. And others save with fear, pulling them out of the fire, hating even the garment spotted by the flesh. Mapansin nyo, garment spotted by the flesh, ibig sabihin, huwag natin mantsahan ang testimony natin ng illegal at immoral activities, yung pandaraya, panlilinglang. Wag. Mapansin, spotted by the flesh, ibig sabihin, pag tayo'y pagawa na ng immoral, wala na. Titingin ang tao sa iyo. Wala yan.
magpe-preach pero hindi na ginagawang preaching siya, 'di ba? May Bautista at saka si Lauren James. Oh, tindi mo naman, Kaleto. Salamat, pinagpe-pray mo ako, ha? Oh. So, punta na tayo rito, ha? So, may goal tayo rito to pull people out of the fire by telling them to repent. Sabi ni James, tingnan mo St. James, ha? Chapter 5, 19 and 20. Tell them to repent. May magagawa tayo dito, may role tayo rito, eh. Oh, taga-warning tayo. Kung ayaw nila, wala tayong magagawa. Tulad niya, meron low pressure. Sabi, anong ginawa ng Pag-asa? O kayo diyan sa mababang lugar, puwede bang alis kayo diyan? O ayaw ng mga iba aalis katulad dito sa Tuguegarao no'n, kayo diyan darating mataas na baha. Sabi ng iba, kaya namin 'to. Eh, nung dumating baha, at least nag-warning sabi nga ni Mayor no'n, 'di ba, Mayor? Oh, "Brethren, if any of you do err from the truth and one convert him." Ito yung nagbago dahil nandiyan ka. Nawala na lahat ng bisyo niya, naging focus sa pamilya, and then nagbabasa na ng Bible na po, mahinahon na, madali magpatawad, hindi na gumaganti, hindi na madaldal, ganun. Alright, look at 2020. Itong result. Let him know that he which converted the sinner from the error of his way, ano mangyari? Shall save his soul from death. Hindi na punta sa impyerno. Yung death kasi dyan impyerno. And shall hide a multitude of sins. Bakit? Mapatawad lahat ng kasalanan niya pag nampalataya tumanggap kay Jesus. Now, we need to be steadfast in time of temptation. Ulitin ko, we need to be steadfast, talagang manintigan, faithful in times of temptation. Ang sabi niya diyan, 1 Corinthians 7:37. Okay? Ito po yan. Alam niyo, sabi ko nga sa inyo di ba, Pastor Hernandez, salamat. Diyan ka nagpe-pray. Puntahan ko sa Australia, 2 times ako punta doon. Akala niyo walang temptation, kabataan, anong pero nindigan ako. Ano sabi niya? Nevertheless, he that standeth steadfast in his heart, having no necessity. Hindi na kinakaya mag-asawa, sabi niya rito. But hath power of his own will, and hath so decreed in his heart, steadfast talaga. Tibay. That he which keep his virgin do it well. Kaya, kayo mga dalaga, huwag na kayo makitabisin din nyo sa boyfriend lang, tabi na kayo, wala yan. Ay din mga lalaki. Kayo manloko ng mga babae, pagtas iwanan nyo, mahal ng mahal, tawag mo, kung iwanan mo, ano ka, manloloko. Yan, tuloy. Buhay mo, nagkandaloko-loko. Bakit? Hindi ka naging steadfast sa sinabi ng Diyos. Nasabi ng Diyos, dapat nanindigan ka, you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Ayan ay templo ng Diyos. Dinumihan mo ang templo ng Diyos. Tuloy. Kanda gulo-gulo buhay nyo. Huwag nyo. Please lang. Magsisi kayo. At oras na magsisi kayo, God will have mercy upon you. Ano? Maaaring may nakikinig sa akin ngayon na kanda loko-loko ang buhay mo kasi kawan mo, hindi mo rinespeto. Pero ito ang good news. Ano? Psalms 55:7. Tingnan niyo ito. Oras na magsisi ka. May panahon pa. Lilinisan ka ng Diyos. Kayo dyan na dahil nagtampo kayo sa Diyos, nagwala kayo. Anong sabi niya rito? Lord, then would I wander far and remain in the wilderness. Mantakin mo yan. At dahil sa wilderness ka, mayroon ka pang pag-asang balik sa Diyos. Ang ibig sabihin ng wilderness, talagang wala ka ng pag-asa. Pero tingnan natin ang Isaiah 55:7. Inirelate lang natin ang Isaiah 55:7. Dahil sabi ng Diyos, mahal kita. Magsisi ka. Kaya buhay ka pa Don't you know that? Nung ikaw nag-backslide, umalis, bakit hindi ka namatay? Kasi sabi ng Diyos, pero kapag pag-asa, kaya ikaw na nanonood sa television ngayon, Channel 38 ng RBC, may pag-asa. Kaya, i-exercise mo, bunganga mo, and you sing Amazing Grace. Ganun yan. Ano sabi ng Amazing Grace? Ano sabi niya? When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun. Ito na, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Ibang iniisip mong mali, sama,
Iwasan mo na yun. Let him return unto the Lord, and God will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. Limutan lahat ng Diyos kasalanan. Ayun. Reward na ang hinihintay mo. So, in time of temptation, mga kapatid, be steadfast. Okay? And sabi ng James 1:12, okay? Time of temptation. Kasi maraming temptation ngayon. Oo, isipin mo, may asawa ka na. Huwag ka nang tukso dyan, kahit sino dyan, ha? Oh, tingnan yung mga pero. Namatay na sila, steadfast pa rin sila. Nandun pa rin yung mga misis nila na yung mga queen, buhay pa rin. Ang kanilang kabaong. Hindi niyo ba alam nung binuksan yung kabaong niyo, nandun pa yung mga buto-buto nila? Hindi lang buto-buto, pati yung balat, nandun pa. Oh, ito na. Be ye steadfast, be ye faithful, maging tapat ka, manindigan ka sa panahon ng pagsubok. Blessed is the man that endureth trials. For when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Kaya di ba ang ganda nun? Pagkatapos ng race, the race that will be run. Meron kang crown. So tiis-tiis, konting tiis pa. Konting tiis pa. Oh. Wala din, hindi pa dumating ang Panginoon. Konting tiis pa. O, di hintayin mo after ascension. Oh, ganun yan. Who knows? Ascension day, doon na naman mag-descend ang Panginoon. Kung wala, di hintayin mo na naman yung another plugin. Ganon ang maghintay sa Panginoon. So, temptation is steadfast. Just stand for Jesus. In times of warfare, ano po? Anong gagawin mo? In times na tinatawag na, ikigera mo kay Satanas, anong gagawin mo? Be steadfast. Punta na tayo dito. 1 Peter 5:8 and 9. Kaya si Pastor Hernandez, pag gumawa ng building dyan, hukayin ng malalim. Sabi, hukayin para magandang pundasyon. Ay, nung gumawa kayo ng building ni Pastor Reggie, malalim yan. Nagreklamo nga yung isa, sabi, maluwang na nga. Pagkatapos malalim pa, dapat lang. Kasi nakikita ka ni Pastor Hernandez ng ginagawang bahay dyan nung dumaan tayo sa, sa galing tayo Tabok, diba? Dumaan tayo Punta Quezon. May bahay dyan nakatagilid. Bakit? Hindi malalim pundasyon eh. Ayaw ko naman tagilid ang buhay nyo, mga kapatid. Para hindi tagilid, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. At sabi niya, whom resist is steadfast in the faith. Ibig sabihin, mag-quote ka ng scriptures. The Lord is my shepherd. Ganun yun eh. The Lord is my tower. The Lord is my fortress. The Lord is my refuge. The Lord is my strength. Basta labanan nyo si Satanas sa Word of God. Punta kayo sa Book of Psalms, magbasa kayo dyan. Sabi nyo dyan, the Lord is my shield. Di, alis ni Satanas. Kasi, whom resist is steadfast in the faith, knowing that the same affliction are accomplished in your brethren that are in the world. And, oras na maging steadfast ka, itong result, ikaw, kapatid. Congratulations, Laporla. Ano sabi niya? The result is this. But the God of all grace who had called us unto His eternal glory. Ibig sabihin, patungo na tayo sa heaven by Christ Jesus. After that, He have suffered a while, ibig sabihin, hindi magtatagal ang tukso at ang pagsubok at ang gera. One, make you perfect. Ibig sabihin, matured ka na. Complete. Establish ka na. Hindi ka na, mayayanig. Strengthen. Bakit? Nagiging blessing ka na sa iba. At settled ka na. Kung may darating pagsubok, sabihin mo, may hangganan din yan. We will just keep moving on because sabi nga ng kasulatan, now when you keep on, sabi in Exodus chapter 40, you will reach the promised land. Narinig niyo ako. Katulad ni Joseph, I was able. 14 verse 15, tingnan niya. You will reach the promised land. Huwag kayong umatras. Huwag kayong magtampo sa Diyos. Akala lang ang Diyos nagtitiis sa inyo eh. Paano reklamo kayo? Diba? Kaya magreklamo sa COVID. Salamat nga may COVID. Bakit? Nag-pray ka eh. Dati, nung walang COVID, hindi ka nagpe-pray. Palagi kang nag-eat all you want or
nag-a-unli rice. Ngayon may COVID eh. Sarado yung mga ano. May mall sarado ang mall dito, Pastor Lop. Kaya wala na yun. Pati mga kainan, sarado na. Online na lang at saka drive-thru. Sarap mag-drive-thru kung senior citizen ka. You know why? May 20% discount. Anyway, basahin na natin to. Ang sabi niya rito. Salamat po sa mga may tiwala sa akin na. O nga pala, nakapagpadala na tayo sa foreign missions, alam ng security bank yan. And the Lord said unto Moses, ano? Wherefore Christ unto me. Speak unto the children of Israel that they go forward. Yun din ang aking advice inyo ngayon. Mag-move on kayo. Huwag kayong matras. Kung ano yung schedule nyo, isulat ninyo. Ito yung inyong gagawin bukas. Ito. Iyan. Ganun yun. Hindi yung palagi ka tingin sa nakaraan. Kawawa naman ako. Hindi ka kawawa. Mahal ka ng Diyos. At ang Diyos ay patay mo. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Sabi, give us this day our daily bread. Kaya nga, day A. So, may schedule ka na bukas. Gising ka na i-alarm mo. Ng alas 4, makapagbasa ka ng Bible. Babasa mo sa Psalms. Sabi ng Bible, you will be like a tree planted by the rivers of water that bring forth fruit. Mamunga ka, maganda. Kita niya? Salamat at kahit i-replay nyo itong aking lesson, ay ma-encourage kayo dyan. Katulad nung sabi nung isa, Pastor, timely. Siyempre, tulad niya si Mama Mary Rose Laforga, congratulations. Bagong trabaho, mantakin mo, pandemic, may trabaho ka. Di ba ang ganda nun? Si Van Halen, may trabaho din siya, tagahugas ng plato. Di ba, Van Halen? Diba ba? Kaya si G. Laforga, salamat G. Tuloy lang kayo. Kalimutan nakaraan. Kasi ang nakaraan, wala ka na magawa sa nakaraan. O katulad sa akin. Nakaraan, wala si Inday. Nakaraan na yun eh. Sabi ni Inday ikaw mag-asawa. Sabi ko, Inday, wala ka na. Kung may ihulog ng Diyos galing sa langit, di saluin ko. Anyway, tuloy natin to baka may magselos. Next ay, in time. Ito mga kapatid. May maganda dito. Gusto ko, in time of your decision. May mga nagdi-decision kasi. Ningas kugun. Antakin mo sasabihin, I will love you in sickness and in health. For richer, for poorer. Nung naging mahirap na, iniwanan mister. Naghanap. Ayun, tuloy. Yung natagpuan niya, ayaw na rin sa kanya. Di wala. Time of your decision. Be steadfast kung anong decision mo. For better, for worse. Stand. Ganun yan mga kapatid. Look at this. Ruth 1:18. Ano sabi niya nga Ruth? Book of Ruth ito kapatid. Anong ginawa ni Ruth kay Naomi? Naomi na mother-in-law niya. Naging steadfast siya. Kapatid. Tignan niyo ito 1:18. When Naomi saw that Ruth was steadfastly minded to go with her, then she left speaking. Kasi sabi ni Naomi sa kanya, uwi ka na. Kasi maghirap ka lang kung kasama mo ako. Sige lang, sasama. Nung wala na gaanong pera, umalis. Hira ka naman, sabi ko. Nagpalit mo. Pinalitan mo. Bakit may pera yun iniwanan mo ako. Pero ito, alam ni Ruth na wala nang kayamanan si Naomi. Pero sama ako. Kaya kayo na mag-aasawa, isipin nyo. Darating yung oras na talagang, wala. Utak ka sa ATM. Pindutin mo Sorry, I cannot process your transaction. Punta siya sa computer. Sorry, the bank is closed. Matindi naman yan po. So, salamat po sa mga ATM. At hindi sila nag-close. Sister Feli, maraming salamat. Brother Elgin, Sister Rosa, Sister Abet, maraming salamat. Okay.
Sino pa diyan? Oo, yung mga oo, naku-blessing, oo. Oo, naging responsible si sa mga kapatid niya si Banban. Ha, Ban, alam ko malaki ka na eh. Good boy. Good boy, ha? Oh. Happy birthday pala sa May. May tayo, di ba, Ban? Oh, basta mga May, Banban. Mababait yan. Dahil sa Diyos pala. Oh, Lord, salamat po. Totoo yan. So, in times of your tinatawag na panito eh, yung tinatawag na naiipit ka, yung decision mo importante ito, ang kapatid. Oh, tulad niyan, ikaw, kabit ka lang. Pakinggan mo ako, oh. Kayo mga kabit lang. Mag-decide kayo, wag naman kayo hanggang kabit-kabit lang. Sabihin niyo sa, lalaking yan, pwede bang bitawan mo na ako? Punta kayo sa barangay, punta kayo sa korte, gano'n. At gawa kayo ng, bitawan mo na ako, uwi na ako sa nanay ko. Uwi na ako sa tatay ko, doon na lang ako magbukid. Kaysa yung, ay sabi ko sa inyo kayo mga kabit, ano mangyari sa inyo yan? May original asawa niya. Marami ko nakita na ganyan. Nung namatay yung pulis, yung sundalo, yung veterano, ano nangyari? Lahat ng benefits pumunta doon sa original mga anak. Ano lang ginagawa nung mga anak nung kabit? Naging beggar. Kaya mag-decide na kayo ha. O kung hindi, ay kawawa kayo. Kaya lang bilang advisor, mas magandang buhay na meron kayong sariling decision. Sabihin nyo, okay, inanakan mo ako, bala ko na sa mga anak mo, supportahan mo, basta ako. Tapos sa barangay, at gagawa tayo ng decision, tawan mo na ako. Ganun yan eh. I don't love you anymore. Sabihin mo ha, mantakin mo yun. Linoko ka lang. Hanggang ngayon, inanakan ka, wala pang Sabi mo, dumating dito sa church, 4 ang anak. Sabi ko, sabi ko, hindi pa raw. Ay, sabi ko, anong ginagawa nyo? Ha? Naglolokohan lang kayo. Lalahanin ninyo. May mga sakit na dadapo sa mga kabit. You know why? Kasi yung virus doon sa original, maihalo sa iyo ay magkakaroon ka. Sabi, Dr. Stanley, nagsabi nito ha, magkakaroon ka ng bone marrow, cancer sa bone marrow. Kala nyo, yung tinatawag na sacredness of holy matrimony. Pag sinira nyo ang blueprint ng Diyos yan, ay sabi ko sa inyo, kita niyo yan sa Deuteronomy na kayo disease sa katawan. Maaaring sabihin, malakas ka pa. Pero pag lumampas ka na ng 50, mararamdaman mo na yan. Kaya, salamat po kay Catherine Kaday Yadaw. Sila gayo. Now, tayo rito ha. Warning. Okay, punta tayo sa warning. 2 Peter 2:17. Ito ang warning. Dalawa yan eh. Warning ha. Time of a intense decision. Ang sabi niya, 2 Peter 2:17. Okay, nandiyan kayo. These are wells without water. Kung hindi ka steadfast, para kang balon na walang tubig. Clouds that are carried with tempest. Wala kang paninindulog. Whom the mist of darkness is reserved forever. Antakin mo yan. Warning yan. Kayo na hindi steadfast, ha? Antakin mo. Para ba yun? Dalhin ka kung saan. May mga ganun eh. Alam nyo, yan ang masakit eh. Antakin may asawa ka na. Yayain ka na hindi mo asawa. Sasama ka. Walang stand. Psalm 78:37. Warning to ha. Huwag nating gagayahin yung mga tao na walang stand at walang standard. Kaya encouragement ito sa atin na dapat may stand tayo. Steadfast tayo mga kapatid. Yung sa panahong ito, alam niyo, may mga taong hopeless ngayon eh. Paano na kami pastor? Wala nang trabaho si mister, wala nang trabaho si misis, mga anak namin, wala na yung trabaho. Abay, mag-pray kayo. Ano sabi niya rito?
For their heart was not right with him. Neither were they steadfast in His covenant. Alam yung covenant ng Diyos sa atin? Ito. Ito yung kanyang tinatawag na agreement sa atin. Sabi ng Diyos, my agreement with you is that hindi kita iwanan, hindi kita pababayaan. All you have to do is to wake up early, pray, and I'll give you wisdom how to survive. Ay, sabi ko sa inyo, ganun ho yan. Oh, masabi ko yan sapagkat galing ako sa survival sa bundok. Paano mag-survive doon? Walang government doon, wala. Kami mismo ang nag-govern sa sarili namin. Oo. Oh, sabi niyo, may barangay chairman. Yung barangay chairman nung araw naman, wala naman gagawin yan, kundi basta trabaho kayo sa bundok. Ayun. Yung gagawin mo, magtrabaho sa bundok. Magpakasipag ka. You produce your own fish, your own meat, your own palay, your own lahat na. Oil mo, gawa ka ng palm oil. Lahat na, gawa ka ng sugar mo. Magtanim ka ng sugar cane. You see, galing ako sa survival Mas madali nga mag-survive sa syudad You know why? Nakakita ako kanina sa gasoline station. Wanted. Gasoline helper. Nakita ko rin siya isa. Wanted. Family driver. Bilang pastor family driver. Kasi yung pamilyang yun. Okay. Sorry, Pastor Darian. Okay. Ngayon, narinig niyo yata yun Ngayon, mga kapatid, you are eternally secured. Therefore, you need to trust the Lord. Sabi ko sa inyo, kapatid ang Panginoon, hindi nagbabago. Sabi nga niya He's the same yesterday, today, and forever. Yung pagmamahal sa iyo, hindi nagbabago. Huwag ka kasing maniwala sa feeling mo. Maniwala ka sa sinabi ng Diyos. How do you know that God is still the same? May hangin ba pumapasok sa ilong mo? Meron. Nakakakilos ka ba? Meron. Meron pa kayong bigas? Meron pala Kung wala kayong bigas, maraming bigas. Pastor. Pastor, pwede ka makalusot dito para mabigyan ko yung mga tao walang bigas. Pastor Bukil, lusot ka sa checkpoint, sabihin mo magbigay kay Pastor Ligasing bigas para mabigyan niyo yung mahihirap na pastor. Tama? Alam ni Sir Pawig yan sa Security Bank. Papadala lang natin ng pambigas ng mga nasa Africa, nasa Mongolia, nasa Thailand, nasa Europe. Antay mo doon, meron tayo doon sa Armenia na Filipino pastor. Ano sabi niyang Bible? Hebrews 6:19. Tignan niyo ito mga kapatid. Kaya nga dapat kayo mag-alala. Bakit? Patungo ka naman sa heaven Nakita mo yan? Mga pagulayan. Sabi, amen po. Sabi ni Marjeline, tama. Tulungan mo si Pastor Bukel maghakot. Okay. Ready, read. Which hope, pag-asa, we have as an anchor of the soul. Nakaangkla. Both sure and steadfast. At sabi niya, tingnan niyo ito, and which entereth into that which in the veil. Alam niyo yung ibig sabihin yan, within the veil? Ibig sabihin sa Old Testament yan, sa looban yan ng templo, at nandun yung mercy seat, nakasabit yung pananampalataya ng mga Hudyo dahil tinanggap ng Diyos ang offering na lamb offering. Ito naman sabi ng Bible. Ano naman yung within the veil na sigurado heaven tayo pupunta. Kaya mag-doubt dyan. Sabi ng Diyos yan Alam John 3:16. Pero itong Hebrews 9:24, malinaw dito. Basahin natin malapit ako mag-pray kasi ayun, ubusan tayo oras. Pero at least nandiyan kayo Magpatuloy lang kayo in time of warfare, in time of temptation, in time of a great decision. Huwag kayong atras. Ano sabi niya? For Christ is not entered into the holy place. With hands, yun yung sinabi kanina sa within the tabernacle. Which are the figures of the true. But saan?
but into, saan? Yeah, tama. Heaven itself, now to appear in the presence of God for us. Ang gandang pakiramdam mo yan. You know why? Dahil sabi ng Panginoon, O Ama, nakita mo yung mga sugat sa mga kamay ko, sa gilid ko, sa paa ko. Assured na yung mga anak ko na papasok sa heaven dahil sila ay absolved. Awan. Kaya nga mga kapatid, abolish ng death, di ba? Sabi ko sa inyo. Kaya kung hindi pa kayo sumampalataya, tumanggap kay Jesus, sumampalataya ka. Ikaw ay katulad nito, binigyan ako ng tubig. Alam ko tubig ito, it will help me. Yan. Tinanggap ko. Di gumandang boses ko, di ba? Alam ko naman walang lamok diyan di ba? Hindi naman kinuha lang ni Faith yan sa sa gilid ng kalsada. Hindi. Kasi may credibility siya. Ganon din ang Diyos may credibility. Mahal ka ng Diyos, banal ang Diyos at hindi nagsimaling. At sabi niya, bigyan kita ng eternal life pag humingi ka. Yun ang sabi ng John 4:10, di ba? So, magpatuloy lang kayo mga kapatid. Huwag kayo umatras. Kayo na nakinig, encourage yung kasama sa bahay, huwag tayong atras. Nandyan pa rin ang Panginoon. Katulad yan, sabi niyo, okay pa tayo, nakakakilos pa tayo. Nakakatawa pa tayo sa online, ganoon. Kay Angel, sa kanyang panda, sabi mo. Kaya sa mga online. Alam niyo mga kapatid, ang daming online ngayon, mantakin mo. Nagka-online pa ng atsara. Oo nga pala. Ma'am Sumiho, salamat sa atsara ha. Oo. Ang atsara, sabi ni Pip, mga masarap ginawa. Kaya maging masipag kayo. Pwede naman kayo mag-online ng ng at dyan, sibuyas, kamatis, gano'n. Kasi hindi nga kami makalabas. May income ka lang naman ng magkano. Kanya. Kaya, Sir Jake Lian, by the grace of God, makaraos tayo. Ha? Kaya, mag-text lang kayo sa akin. Kung wala na kayong bigas, kayong mga pastor, ha? Padalhan ko kayo ng worth 5 kilos ng bigas. Yung mga pastor na sinusuportahan namin. At ang gagawin ko, utusan si Pastor Tom. Saan ko dala sa inyo? Dahil nag-aani na yan. Saka si Pastor Bukel, di ba? Oo. Kaya, salamat. Sa mga pastor na may mga bigas. Kaya, kapatid, salamat tayo sa Diyos na may mga tao nagmamahal sa atin, nagpapadala. Dahil, sa totoo, wala nang nagsisimba dito Pastor Lopez. Mapalad kayo dyan kung meron. Wala na. More than 1 year na kami rito. Kung wala yung mga tao na nagmamahal sa Diyos na may tiwala sa akin, Pastor Lopez, wala na tayo dito. But because of people, na katulad mga membro dito at mga mababait na mga makadiyos na tao, patuloy tayo. Kaya panay pala, pray ko sa mga taong yun na mahal lang Diyos. And therefore, sabi ng Bible, na marami pang blessing darating sa nagpangalaman. Okay, magpray po tayo. Mang Diyos, salamat po sa mga nanood na ito. I bless them, O Lord, the names that I have mentioned before your throne. I pray that you will just keep them safe in this time of pandemic. Keep them safe, O Lord, from all harm, from the devil and demons. Lord, help them to realize that you love them, you care for them, and your promises are so steadfast that they will come out and become victorious against all odds, against the devil, against these viruses. And bless them now. Keep them safe. Their children, grandchildren, all their loved ones. And as they go out and work, Lord, cover them always with thy protecting hand. And we will always be careful to give God the Father all the praises and the glory and the honor. In Jesus' name, amen. God bless you.